Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Tulong, tulong,
ng Mandaluyong. Once upon a time, kasama ninyo ang inyong lingkod, Lani Daniel. Nahalik atong tamis, ito kaya ay pag-ibig. Unang halik, anong sakit, tila ako'y nasa langit. Hindi alam ng nanay ko na ako ay may nobyo. Bakit ay nalaman ang tagot na hirap, ang pagmamahalan? Ang mahirap lang sa magulang ko, dahil di naging bata. Ang umiwing ka at ibigin ka ay hindi ka iwasan ninuman. Ako'y takot sa nanay ko, pagkat ako ay mabilis ko. Ang kulang ko, 12, wala pa raw sa estado. Di alam ng mali ko na ako ay mayroong nobyo. Bakit mo'y nalaman ay labot na hirap at pagmamahalan? Unang halik, ang tamis, ito kaya ang pag-ibig. Unang halik, ang tamis, tila ako'y nasa langit. Di alam ng nanay ko na ako ay mayroong nobyo. Bakit ba'y nalaman ay labot na hirap ating pagmamahalan? Ang mahirap lang sa magulang ko, parang di naging bata. Ang umibig ka at ibigin ka ay hindi maiwasan ninuman. Ako'y takot sa nanay ko, baka ako'y ay magisto. Ang kulang ko, 12, wala pa raw sa estado. Kaya iniwan nila ang lumipas ng pagsinta. Nang siya'y ligawan ng mahal na tata, siya'y 16 lamang. Nang siya'y ligawan ng mahal na tata, siya'y 16 lamang. Maraming salamat po. Tangal lang po bilang requirements ina-apply ako sa trabaho. Ito po, sir. Lahat po ng impormasyon na nandun ay makikita niyo rin po sa ating mga LEDs. Ang galing ito mamana sa wikang Pilipino, kaya naiintindihan po ng instructions. Ang Executive Order 335, serya ng 1988, ang nag-utos sa lahat ng katawaran, kawanihan, tanggapan, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na gamitin ang Filipino sa opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya sa layunin magkaroon ng higit ng pagkaunawa at pagpapahalaga ng mamamayan sa mga programa, proyekto at gawain ng pamahalaan sa buong bansa. Ang galing ma'am, buti na lang may Tito 385 na nagtataguyod ng paggamit ng wikang nauunawaan ng nasa serbisyo publiko, ang wikang Pilipino. Maraming salamat po ulit ma'am, aasikasuhin ko na po ang aking birth certificate. Maraming po, sir. Hindi na bago paggamit ng Pilipino bilang wika ng serbisyo publiko. Ginagawa na ito ng iba't ibang ahensya at lokal na unit ng mamahalaan, katulad ng Lungsod at Mandaluyong. Sa katunayan, pinarangalan ng mga ito ang Komisyon sa Wikang Filipino ng Selyo ng Kahusayan sa serbisyo publiko. Naging pamantayan sa pagbibigay ng parangal sa mga nabanggit na ahensya ang sumusunod. Nasa Filipino o may salit sa Filipino ang pangalan ng tanggapan at mga sangay.
May sabi sa Pilipino ang misyon at misyon ng ahensya o lokal na unit ng pamahalaan. May sabi sa Pilipino ang gabay ng mamamayan o citizens charter. Nasa Pilipino ang ilang proseso at karatula na maggagabay sa mga kliyente. May sulat o letterhead na nasa Pilipino. May mga formularyo para sa mga kliyente na nakasulat sa Pilipino. May mga formularyo para sa mga kawaling na nasusulat sa Pilipino. May korespondensya katulad ng liham, memorandum, at iba pa na nasa Pilipino. At may mga kalatas, poster, brochure at mga katulad ng materyales na nasa Pilipino. Hindi rito nagtatapos ang lahat. Patuloy ang hamon ng KWF sa mga kawalihan, tanggapan, ahensya, instrumentality, at lokal na unit ng pamahalaan na sama-sama naging kampiyon ng wikang Filipino. Tungo sa mas magaling na ginawa at mas pinag-usay na servisyo publiko. Kaya payagunin pa natin ang paggamit ng wikang Filipino sa servisyo publiko. Paglingkod tayo sa kapwa Filipino gamit ang wikang Filipino. Wikang Filipino, wika na servisyo publiko. Maraming lang. Ito, di mo narinig. Benji, ating pong mga barangay captains, mga konsenales, people in uniform, men in uniform, sa ating pong mga department heads, especially ang ating pong members sa Association of Private School Administrators. Alam niyo, una sa lahat, ang ating pakikiramay sa pamilya ng Emma. Paniniwala pa kayo na I think we have the highest rate of unemployment in the whole Philippines. We only have 3% of unemployed people of Mandaluyong. Kaya maraming salamat sa pamilya ng Emma. What a contribution to the city of Mandaluyong. Lahat halos nag-graduate sa atin. Walang ginagawa yung opisina nila. Maghanap ng trabaho para sa kanila. Kaya nga yung mga lumalapit sa akin sa opisina, sabi ko, oh please, walang bakante sa City Hall. Ang City Hall ay hindi lugar para magbigay ng trabaho sa lahat, no? Ulitin ko, kung magkakaroon ng vacancy, wala mo na tayo ipipila. Bakit? Gusto namin, yung mga nais baba, iangat natin, itaas natin. Yung mga job orders, yung mga contractual, maging regular. Eh, paano mangyayari kung tatanggap sa labas? Kaya nga, mga kaibigan, meron tayong peso. Ang dami hong trabaho naghahantay sa Mandaluyong. Sa ngayon, napakarami natin mga constructions. Kailangan ng plumber, kailangan ng mechanic, kailangan dyan ng mga painters, kailangan dyan ng mga electricians. Napakarami po. And we have our Manpower Training Development Center. Alam mo, nagulat ako because of my disability na pasensya na kayo, di ba taas ang kamay ko eh. Next week, I will go to Singapore for a metal implant sa aking balikat. Eh, salamat sa ating Manpower. In 6 months time, pwede na kayo maghanap ng trabaho. Diyan, kaya-kaya ko turuan. Pag wala sa carpentry, hindi wala kayo. Ang hirap maghanap ng carpentero. Maghanap ko ng carpentero na husay, wala. Bakit? Because of the demand sa growth. Lahat po yan, covered ng ating Manpower Training Development Center. Ngayon, alam mo, natutuwa ako na nakita ko dito si Tony Pilimon Javier. Tony Pilimon Javier is a scholar of San Bernard. Siya po ay nagtapos
at nagpa-tap ng chef. Isang karangalan po sa siyudad ng Mandaluyong, this is Tanga Patroni Javier. And you know, I handled the case. Sa unang umpisa, kaso na tungkol sa DNA. Sa unang bukas dito, meron akong kaso sa Pampanga, wala kami testigo. Dahil doon sa kaso niya, tinawakan niya ito ni Pilimon Javier, siya ang isinay kong reference. Kahit na wala kang testigo, through DNA, malalaman kung talagang ikaw nga o hindi ikaw, yung taong naroon sa lugar. Una-una, yung dugo, nakuha doon sa faucet. Yung ano ng sa banyo. Yun. Dalawa ang kaso ginawasan ni Atty. Javier, Pilimon Javier. Sila po ay galing sa pamilya ng mga Javier, ulirang naging tagapamahala, alkalde ng siyudad ng Mandaluyong, magmula po kay Bonnie Javier, one of our guerrilla liberators of Mandaluyong, sinunod na po ni Atty. ni Pilimon Javier. Ito nga po ang apo ni Pilimon Javier. Sa pamilya ng Javier, maraming salamat. Alam mo ninyo, itong makeup ng bansa, napakaganda. Naalala ko si Oka Arceo, yung unang naging presidente. Siya ko nagtatag ito sa Mandaluyong. Samahan ng mga taong magpapalaganap sa wikang Tagalog. You know that Oka was only a utility boy. Pagpasok ko ng opisina, yan nagkatimpla ng kape. Nagulat ako. Pag-resign ko, pag-resign sa opisina, he was already one of our department heads. Bakit to? Kasi, nag-aral po siya. At tama-tama, umanap ko mag-OTT itong ating mga administrators ng private school. Sabi ko, dapat natin ngayon, tandaan mo ninyo, education is the best para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Yan ang pinakasusi ng tagumpay ng tao. Look at Atty. Javier now. Isa sa kilalang abogado ngayon sa buong Pilipinas. Tinalo pa kami mga matatanda eh. Dalawa yan, Dr. Gonzales at saka si Atty. Javier ang nagbibigay ng kalangan at susunod na Mandaluyong sa kalan ng legal profession. Kaya nga tama-tama, sabi ko, Mrs. Isidoro, Florence Isidoro, pwede pa itapat natin ito sa wikang pambansa. Alam mo ito, samahan mo ng ating private schools dito. Ito po ay meron ng Don Bosco dyan, meron ng Central College. Bakit ito? Dito po sila pinanumpa sa harap ninyo. Para malaman ninyo sa Mandaluyong ay talaga po nandun pagtutok sa mga eskwela. I am a product of education. Previous edukasyon siguro hanggang ngayon. Nakalulong na sabihin ko sa inyong ibang mga kamag-anak ko hanggang ngayon kati sumakwang. Bakit? Hindi sila nakapag-aral eh. Yan po ang pinakamagandang puhunan ibibigay niyo sa inyong mga anak. Sa atin, libre na lahat. Magmula elementary hanggang college. Sayang po ito. Pagkakataon natin, binibigay natin ito sa inyo para magkaroon ng magandang seguridad ng ating mga kabataan ng pinabukasan ng inyong mga anak. At tandaan nito, ang pinakamahirap na tao pag nagkaroon sa sapat na karunungan, yan ang garantiya. Makatatayo siya ng pantay sa pinakamayaman at most influential people. It happened to me. Yung mga taong pinagkakatihan ko ng araw, ulitin ko. Yung mga taong sinisilbihan ko ng kape. Yung mga taong nililinis ko, water because I'm the janitor. Yung mga taong takbo rito, takbo ron. Dahil sa ako yung naging messenger nila, mga taong nagkaroon ng pagkakataon, makasalo ko na sa isang hapagkainan. Why? Because of education. Kaya nga tandaan ninyo, paulit-ulit ko,
Dito ang Mandaluyong ay nagbibigay ng magandang pagkakataon sa bawat isa sa inyo. Samantalahin ko na nito. Salamat po, Mrs. Sidoro, for turning over. At yung po mga pasensya na meron bagong batas ang ating presidente, politiko, na nagbibigay ng incentive doon sa mga pagtataas ng sweldo. Kaya lang, tapos na wala tayong pera na yun para ibigay nyo itong gustong budget natin. Kaya sa susunod na taon, magiging doble ang increase ninyo. Kasi taon-taon yun taon-taon, sweldo pa, matatagal ng 5,000. Kaya sa isang taon, 10,000 na. Kung tatagag ng 5,000 yun, magiging 10,000 sa susunod na taon ang inyong increase. Sa inyo lahat, pagpalain tayo ng buong may kapal del mundo. Maraming salamat, Mayor Ben Abelos. At pagkita kita tayo bakit